Dante Marcoleta ang susunod na Diego Emilio Santiago. Alam ko yan, narinig ko na yan. Ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Totoo po yan. Siya. Pero, isa lang po ang nakalimutan nila. Si Dante Marcoleta, abogado, katulad ni Senator William Santiago, pero hindi po nila Alright, live na live yan by PDP Duterte, number 38 Marcoleta sa meeting de Avance. Suportahan ang INC, lalabas na. ng inyong Ayan. sino ay may takbo sa Diyos. Mga kababayan, hindi ko na po pagkakahaba-habaan sa panahon po na nandun ako sa dahil. Isa po sa nauna ron, ang kapiling-pilingan po ng ating mahal na dating Pangulo sa atin, sa PDP. Lahat po yan. Isa lang ang sinasabi niya. Huwag niyong kakalimutan iparating sa lahat ng Pilipino sa buong mundo ang unang iboto Dante Marcoleta. Sige mga yan. Ang bilin ng Rodrigo Duterte Dante Marcoleta. Kaya sa ano po, pagdating po ng araw, sa Mekong, kayo po ang pinaka-makapangyarihang tao sa araw na yan. Mas makapangyarihang tao sa Presidente, Senador, Congressman, Governor, Mayor. Sa tandaan nyo po, ang isang taong nakipaglaban, walang sino-sino, kahit pag-isa sa Kongreso, pumalong. At ito po, si Dante Marcoleta. Bilang PDP President po, huwag niyo pong kalimutan ang Duterte. Yes. Mabuhay po kayo lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po, Senator Robert. Pinag-iakalang po kayo na papunang isi-isigaw ito. Isigaw natin po ng buong puso. Marcoleta! Hindi narinig tayo dahil nagpapanood ko tayo live sa Facebook. This is their chance to see what he stands for, what he has done, and why he deserves your vote. Panoorin po natin ang kwento ng sakrisyo para sa akin. This is the story of our next. Alright, Dante Marcoleta.
po si ang babatas kapag nandun bayan. Sa mahabang panahon ng paglilingkod ko sa ating bansa, nakita ko po ang kalagayan sa ating mga mama. Ikabos pa rin ang marami sa ating mga kapatid. Gustong naunaan ang pinagdadaanan ng Pilipino na walang makain. Walang sapat na pagkakataon makakuha ng wastong atensyon na legalidad na inovasyon at servisyo. Shoutout po Jason Santos from Bataan. Buhay po kayo. Naghihirap. Mercy, shoutout Mercy. Nanggaling din ako dyan. Napakahirap. Shoutout sa mga dan independen senator Alam ko po at naniniwala po matutulungan ko ang mga Pilipino. Ipinanalangin ko ito sa Diyos. Humingi ako ng liwain upang mag-desisyon kung ako ay magpapatuloy pa sa pamilya ko sa mataas na ako. Marami akong mahinaang ba? Bago at kalagayan ng kanilang mga kapatid. Ninyong mga hinahin, pangarap. Pinoy Farm, shoutout. Taga Bukidnon, shoutout. Ito ang magpapangat sa akin para magsikap ng magpa. Mga Steven, shoutout mga guys. wala na natrasa. Salamat sa inyo. Bisita ko po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Dama ko ang mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan. Dami nagmamahal sa akin. Ang dami nagtitibala sa akin. Tutumbasan ko po, hindi man ihigitan pa ang inyo pong ipinakita sa akin. Pagpatuloy natin suporta Senator Marcoleta. Gusto ko talagang maging Senator. Marcoleta. Hindi pa po kayo bibiguin. Jasmine, shoutout. Bawat akta po ng aking paglilingkod. Diyos ang aking nagiging. Asahan po ninyo ang aking tapat. Totoo at usod pamilingkod para sa kapakanan ng ating bansa. Inyong tiwala ay sapat. Iingatan ko po ito at pahalaga. Ako ay magiging bukas at tapat. Makikinig at uunawa, magmamahal at maglilingkod. Lagi po akong papanig sa katwiran at katarungan anuman hanggan. Kahit mahirap, kahit ako lang mag-isa, kahit maraming karami. Kasi po ang nagpipili sa atin ang tapang at lakas ng loob na ipaglaban ang ating mga mamamayan. Kahit pagtulong-tulungan pa, hindi ako susuko para sa inyo. Kaya mabuhay ang lahat. Hindi po ako magsakit. Kung na yung last ng salita. Ang aking layunin ay magkaroon ng makulat. Hindi lamang para sa atin. Hindi para sa ating mga anak. Ng ating mga anak. Pagsisikapan po tayo. Ako si Dante Marcoleta. Kandidato Pilipino. Pag-asa ninyo sa Senado.
Alright, Dante Marcoleta, iboto natin ang number 38 sa balota yan, ha? Alright, gaganapan ng meeting de avance. Suporta ng INC. Alright. Shout out, Elma, shout out. Alright, numero 1, Marcoleta sa number 10, 38 sa balota. Inamahal ko mga kabayan. Walang sapat na salita ang pwede kong bigkasin upang ihatid ko sa inyo pusong pagtanaw ng utang na loob. Upang dumalo sa pagtitipong ito. Sa makasaysayang pagtitipong ito, na alam ko mong hinintay ninyong lahat. Ito po ang meeting de avance ni Marcoleta. Mga kababayan, ang ating pong bansa ay tumatahak ngayon sa isang sananggaan pampolitika. Ang ating pong rule of law at ang due process of law ay nakukompromiso na at hindi na po umiiral sa maraming pagkakataon. Marahil na alala pa ninyo sa umpisa ng taon ito, halos 4 na buwan nakararaan, isang malaking bahagi ng ating sambayanan ang gumawa ng isang tahimik na pagkilos upang hilingin sa ating mga nanininuno na hanapin natin ang pagkakaisa at ang kapayapaan sa ating bansa. Ang malaking bahagi ng pagkilos na yan ay nagpahayag ng kanilang saloobin na napakalaki ng problema hinaharap ng ating bansa. At ipinakiusap nila isanatili ang adhikain ng maraming Pilipino na huwag na sanang ituloy ang impeachment sapagkat ito ay magbubunga lamang ng pagkabahagi ng ating mga mamamayan at ng ating mga pinuno. Nakakalungkot po sapagkat halos isang buwan na pagkatapos ng pagpiling na yun, pagkatapos ng pagkilos na yun,
Ang House of Representatives mismo ang namuno upang i-impeach ang Vice President. Sa mga tweet, mga kababayan, hindi po nila pinakinggan, hindi po nila binigyan ng pansin o paggalang ang maramihang pagkilos na yun, ang humihiling ng kapayapaan at pagkakaisa. Kaya po ang nagiging bunga ngayon, mga kababayan, lalo pong lumukha ang pagkakabaha-bahagi ng ating mga mamamayan. Hindi lamang po yun, lalong lumukha ang pangkabuhayan ng ating bansa. Sa marami pong lugar na aking pinuntahan, halos lahat po ay nagsasabi na napakahirap ng kanilang kalagayan. Totoo po yun sapagkat sa ngayon, ang presyo ng pangunahing bilihin, lalong-lalo na po ang pagkain ay hindi na halos maabot ng kinikita ng pangkaraniwang manggagawa. Ang totoo po, sa survey na lumabas noong nakaraang buwan, ang nagsasabi na 27% ng ating mga mamamayan ngayon ang nakakaranas ng gutom. Kung tawagin po nila ay involuntary hunger. Ibig sabihin po niyan, kahit gusto nilang kumain, wala silang makan. 27%. Masyadong mataas po ang bilang na yun. Ang ibig sabihin nun, halos 38 million Filipinos ang nakakaramdam ng gutom. Ito po dapat bigyan diin. Ito po dapat ang unahin ng ating pamahalaan. Ngunit ang nangyari po, dahil nga sa pagkakawatak-watak natin, napakahirap kayo ng kalagayan. Ang ating pong national debt ngayon ay umabot na ng 16 ng trilyong piso. Napakahirap pong kalagayan niyan para sa isang bansang katulad ng Pilipinas. Nagahari pa rin ang corruption ngayon. Dahil nga po, sa hindi pag-iral sa maraming pagkakataon ng rule of law at ng due process. Paano natin mapapalakas po ngayon yung ating law enforcement? Paano po ngayon yung monitoring? Paano po ngayon yung oversight function na sana'y nababantayan ang pagpapatupad ng maraming batas sa ating bansa? Wala na po. Halos 30% po ng pera ng kababayan ang pumupunta sa pulsa ng DA. Ganito na po ang kaawa-awang kalagayan ng ating mamamayan. Nasasakripisyo po ngayon, pati po yung serbisyong pampubliko, yung edukasyon po ay sumansad na ang kalidad ng edukasyon. Pati ang ating public safety, pati ang public health ay naharap sa isang napakalaking problema. Dahil po sa corruption. Ang ginagawa po ngayon ng mga pinuno ng ating bayan, siguro po kayo ay mga witnesses na rin. Kayo po nakakakita kung anong ginagawa nila. Nagbibigay na lamang sila ng ayuda. 5 klase po ngayon ang ayuda ay binibigay sa mga kababayan natin. 5 klase po. Ang una po yung 4Ps. Sinundan po yun ng mahit. Sinundan pa ng ahit, ng tubag, at ng akap. Alam po ba ninyo kapag susumahin natin ang halaga ng 5 klase ng ayuda na ito na pinamimigay sa ating mga mamamayan, ito po ay aabot ng mahigit 194 billion pesos. Malaking halaga. Sa halagang ito, ang dapat itong mabiyaya, dapat matulungan ay hindi bababa
sa 27 billion na Pilipinong may hirap. Yun po dapat maservisyohan. Yung bilang na yun ang dapat maabutan ng ayuda. 27 billion na mahirap na Pilipino. Ilan po kaya sa mga kababayan natin ngayon na nakakatipon at magsasabi kayo man ay nabigyan ng ayuda? Kayo po ba lahat ay nabigyan ng ayuda? Hindi! Sa dami po ba ninyong yan ay wala man lang isang nabigyan ng ayuda? Wala! Maaaring tama po kayo sapagkat sa pagtaya, sarili kong pagtaya, wala pa 10% ng 27 million Filipinos ang nabibigyan ng ayuda. Sapagkat sa aking palagay, sa aking pag-obserba, pinipili lamang nila ang binibigyan ng ayuda. Tama! Yung takinig lang, yung barkada nila, Tama! yung kasama nila sa partido nila, Tama! yung nabibigyan. Mga Marites! Sa mga klik, hindi po mabisang paraan. Hindi po yung ayuda na yan ang sagot para ibangon ang mahirap na kalagayan ng ating mamamayan. Ang ayuda po sa kanyang natural na kalagayan ay pantulong lang talaga sa mga emergency. May nasunugan, may nabaha, may nabagyuhan. Kailangan mo tulungan, pero hindi po sa paraan na ito yung ginagamit nila para sa ganon ay masilaw nila kayo na akala nagseservisyo sila Pilipinas. Ang binibigay po nila ay magpapasaya lamang sa inyo sa loob ng isang araw. Kung halimbawa tumatakong sila doon, magbibigay sila ng ayuda, magiging masaya lang kayo sa loob ng isang araw. Paano yung napakaraming araw sa loob ng isang taon na iuupo nila bilang senador? Anong magiging kalagay? Magkano na po ba ngayon ang isang kilo ng bigas? Hindi ba 20 pesos lang? Na ako, ibababa na sa 20 pesos ang bawat kilo ng bigas. Nangyari po ba yun? Nangyari po? Hindi po nangyari. Magkano po ba ang presyo ng kuryente? Mura o mahal? Ang presyo ng gamot, mura o mahal? Ang pagpapa-hospital, mura o mahal? Alam po ninyo, yun po yung pinoproblema ko nung ako po'y kapapasok lang sa House of Representatives. Iniisip ko na po, pinasa ko na po yung batas sa kuryente. Ang nakalagay po doon na pangunahing layunin. Ibigay mo ang servisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Yun po yung nakasulat. Yun po yung nakasulat sa batas. Bakit po pagkatapos ng 24 na taon, yung kabaliktaran po ang nangyari? Ang singil ng kuryente dati bansa na yun ang pinakamataas sa buong Asia. Bakit ganun po ang nangyari? Dahil wala akong nagbabantay sa pagpapatupad ng mga batas. Mga batas kasalan na kapagbigay ng benepisyo sa inyong lahat. Ganito na lamang po ang gawin natin. Alam ko po na ako ay mananalog bilang isang senador. Kapag nandun na po tayo, kakausapin ko natin mga kasama. At sa palagay ko naman,
ay papayag sila na. Kung hindi sila papayag, tatanungin ko sila, kung hindi kayo papayag, o kayong mag-isip ng mas mabuti sa aking panuwag. Kung wala kayong mag-isip na mas mabuti sa aking gagawin, huwag na kayong makipagdebate at wala naman kayong ilalaban. Ganito po ang gagawin natin. Dahil hindi ng lahat ay nabibigyan ng ayuda, ang karamihan nun ay kinukurap lamang nila. Ang gagawin po natin lahat po ng pamilya na kumukonsumo ng 2,000 na kuryente pababa. Ililibre na po natin. Wala din natin gawin yun sa mga ang pagpipilihan po ay 27 million Pilipino. Ibig sabihin, walang lamang pare-pareho pabibigyan. Walang corruption sapagkat dire-diretso yung pakikinabangan. Wala rin pong magpapapogi. Walang magpapasikat, akala mo sa kanilang bulsa galing yung pinaniligan. Hindi po. Kung sakasakali po, pero maglakas ng doon, magbigay sa inyo, kunin po ninyo, ngunit huwag kayong magpapasalamat sa kanila. Pera po ninyo yun. Pera po ninyo. Pera pala sa hotel, no? Tingnan po ninyo ang nangyari sa akin. I-impeach nila yung Vice President. At naghihintay na lang po na matapos ang halalan at nakakuha sila ng bilang sapagkat 16 lang ang kakailangan nilang bilang ng mga senador para tanggalin ang Vice President. Gusto niyo bang matanggal ang Vice President? Ako rin po, ayaw po matanggal ng Vice President. Bisita po natin ngayong gabi si Mayor Sandilan Tabansanya. Bisita rin po natin ngayong gabi si Ms. Veronica Iti Duterte. Alam mo, pagpipita sa ating PDP Avance. Hindi po tama ang gagawin nilang pagtanggal sa Vice President. Sapagkat ang ginawa po nila na proseso ay mali. Kailangan po malaman ninyo ito. Para tanggalin ang Vice President, kailangan po makakita kayo ng ebidensya na magagamit natin ay isinasaad na saligan, masang saligan. Ang ginawa po nila ay sinuri po nila yung tinatawag na confidential funds ng opisina ng Vice. Sinabi ko na po sa kanila, hindi ganito ang paraan. Unang-una, ang House of Representatives po ay hindi commission on audit. Hindi po kami auditor. Wala po kami mandato, wala po kami otoridad na kami ang magsuri ng pagkakagasta ng budget ng isang ahensya ng gobyerno. Isa lamang po na opisina ang itinalaga ng saligang batas na magsuri, mag-audit ng pagkakagasta ng pera ng bayan. Ito po yung Commission of Audit. Mali po ang ginawa ng House of Representatives. Hindi po kami audit. Pangalawa, bakit po sa dinami-dami ng mga opisina ng pamahalaan na mayroong confidential funds?
mahigit pong 400 opisina ang binigyan ng confidential. At sila din ay sinusuri ng Commission on Audit. Bakit isa lamang po ang opisina ang kanilang tinanggap? Ito po ang opisina ng Vice President. Dahil po sa pagpupulitika, dahil po sa pamumuno. Tingnan po ninyo yung proseso namin sa House of Representatives. Ang impeachment po ay tinadala sa Committee on Justice. Doon po sinusuri, doon po pinagdidibatihan ang ebidensya nilaharap. Kung ang subject po ng complaint ay mahihigit o hindi. Ang ginawa po nila isang committee of Good Government, na ang tungkulin ay inquiry in aid of legislation. Hindi po pwede pagsamahan yung dalawa. Doon pa lamang nakikita na po ninyo ang napakalaking pagkakama. Ang proseso ay hindi na po ninyo. Pagkatapos po, nakita ninyo, bigla nilang hinuli ang dating Pangulo ng Pilipinas. Dinukot nila at ngayon ay inilipad. Nandun na po siya sa kabilang panig ng daigdig. Ano po ba ang kasalanan ng dating Pangulo? Wala. Nakita niya lamang ang pangalim ng droga. Nakita niya na ang droga kapag ito ay sinasupin sa tamang panahon. Diyak na sisira ang maraming pamilya Pilipino. Kapag hindi nasupil ang problema ng droga, diyak wawasakin ang lipunan ng ating bansa. Gumawa sila para labanan ang pangalim nito. At ito po ay hindi naman pinwestiyon nung siya ay presidente pa ng ating. Wala kang dinanda. Wala kang musik. Bakit pagkatapos ko ito ay uusigin siya ng isang grupo man na hindi kinikilala ng ating. Bakit po hahatulan ninyo? Sabi mo sa kanila, bakit uhusgahan ninyo ang programa ni Pangulong Duterte sa dami ng bilang ng namatay? Maaaring maraming namatay kapag ang kalaban po niya ay mga kriminal. Ang kalaban niya ay mga nakahandang wawasak sa isang bansa. Ang mga kalaban ay mga gumagamit at gumagawa. Lalaban at lalaban po yan. Meron mamamatay. Doon mo ba ang umuskahan ang isang programa na ang kanyang gayunin ay may isalpa ang protection ng mamamayan? Hindi ba dapat ito ay husgahan sa dami ng mamamayan na nakinaba, sa dami ng pamilya na nagkaroon ng katahilan ng kanilang loob sapagkat nakikita ng kanilang mga anak. Pwedeng maglakad sa mga daan, sa mga espiritan ng walang inaalala sapagkat walang yung mga kriminal na talaga naman naghahanap lamang ng kanilang masisira. Ngayon po ang Pangulo ay nandun na sa kabilang panig ng daigdig. Kahit na wala ng jurisdiction ng ating bansa, siya ay hahatulan. Tama po ba yun? Bayad pa kayo ng isang posible at sa ihatulan ng isang hukuman na hindi pinikilala ng ating bansa. Pero magtanong po kayo. Magtanong po kayo sa mga senador na kumakandidata kayo. Yung mga senador na nasa kabilang team.
Nasubukan na naman tinanong sila kung anong masasabi nila sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Sinubukan na naman tanongin sila kung sila'y payag sa pagkaka-impeach ng Vice President. Hindi po sila hindi. Nasubukan na naman silang tanongin kung anong masasabi nila sa pagkakahuli at pagkakadetili sa dating Pangulo. Hindi sila hindi. Sapagkat wala silang sasabihin sa inyo. Para sa kanila, parang walang nangyari. Para sa kanila, ay hindi nila iniisip at hindi mahalaga kung anong mangyayari sa direksyon ng ating bansa. Hindi po nila kailanman sasagutin ang mga tanong. Bakit po? Busang-bus silang papel. Ang importante lang sa kanila ay mailuklog nila yung sarili. Hindi ba nila dapat sagutin yun? Bakit hindi nila pakialaman kung tama o mali ang nangyayari sa ating? Gusto lamang balila na magpaboto sa inyo para sa ganun ay iupo na naman sila ng 6 na taon. Ilang beses na ba silang nakabalik? 2, 3 beses, 4 na beses na silang bumalik. Tama. Bakit ganito pa rin ang kalagayan? Kurakot. Kailangan po Kawatan. gamitin natin ang ating kapangyarihan. Yes, Bots Sa maraming Duterte. lugar na pinupuntahan ko, malinig kong sabihin sa kanila. Nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan pumili ng susunod na mga senador na magsisilbi sa inyo. Kasi po yung kapangyarihan ay bibigay ninyo sa kanila.